Mga pensioner at senior citizen, ngayong araw na ito, Hulyo, 2026, opisyal nang nagsimula ang pagbibigay ng Uplift Cash Assistance na 2,000 piso bawat buwan. Marami sa inyo ang nagtatanong kung sino talaga ang kwalipikado dito, lalo na kung kayo ay may pensyon na mula sa SSS o GSIS o kung kayo ay senior citizen na. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ng detalyado at buong-buo ang Group 2 at Group 3 ng programang ito, ang mga eksaktong qualifications, ang paraan ng pagbibigay, at ang mga hakbang para makumpirma ninyo kung kasama nga kayo sa listahan. I-subscribe na po kayo sa aming channel na SSS Update Today para palagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa inyong pensyon at mga benepisyo. At bago tayo magsimula, comment na po kayo sa baba at sabihin kung saang city o probinsya kayo nanood ngayon. Ito ay nagbibigay sa akin ng malaking motibasyon na patuloy na gumawa ng mga video para sa inyo. Bago tayo pumunta sa detalye ng bawat grupo, mahalagang bagay na dapat ninyong tandaan ng mabuti. Ang Uplift Cash Assistance na ito ay hindi ninyo kailangang i-apply. Hindi kailangan magpalista, hindi kailangan mag-submit ng anumang dokumento, at hindi kailangan pumunta sa kahit anong opisina para mag-request nito. Bakit? Dahil mayroon ng ginawang opisyal na listahan ng gobyerno base sa umiiral na datos, at kung kasama kayo dito, automatiko na kayong makakatanggap ng tulong na ito. Walang application process para sa Group 2 at Group 3. Kaya kung may nakikita kayong post o pahina na nagsasabing kailangan ninyong mag-apply o magbayad ng kahit anong halaga para dito, mag-ingat kayo dahil maaaring hindi ito opisyal. Ngayon, simulan na natin sa Group 2. Ang Group 2 ay para sa mga natukoy ng pamahalaan batay sa datos ng 2024 na Community-Based Monitoring System o mas kilala nating CBMS na isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA kasama ang Department of Economy, Planning and Development. Dalawa ang qualifications dito at kailangan ninyong tumugma sa parehong ito. Ang unang qualification, dapat kasama kayo sa listahan ng CBMS na ginawa noong 2024. Ito ang pangunahing batayan ng buong Group 2, kaya kung wala kayo sa datos na ito, hindi kayo automatikong kasama, kahit gaano pa kayo ka-qualified sa ibang paraan. Ang pangalawang qualification, dapat hindi kayo kasapi ng 4 na PS o walang gutom program ng DSWD. Ang dahilan nito, ang mga kasapi ng dalawang programang iyon ay nasa ibang grupo na, ang Group ISA, na may sariling benepisyo at schedule ng pagbibigay. Kaya kung kasapi kayo ng 4 na PS o walang gutom program, hindi na kayo bibilangin sa Group 2. Ngayon, dito papasok ang bahaging pinakamahalaga at pinakamadalas itanong ng ating mga pensioner at senior citizen. Marami sa inyo ang nagtatanong, bakit hindi kasama ang mga pensioner? Bakit hindi kasama ang mga senior citizen? Narito ang malinaw na sagot. Ang programang ito ay hindi hina-highlight kung kayo ba ay pensioner o senior citizen. Ang totoong batayan ay kung kasama ba kayo sa datos ng CBMS noong 2024. Ibig sabihin, kahit kayo ay pensioner ngayon, kahit kayo ay senior citizen na, kung kasama kayo sa listahan ng PSA na ginawa noong 2024, kwalipikado kayo. At kung hindi kayo kasama roon, hindi rin kayo automatikong kwalipikado, kahit pensioner o senior citizen man kayo. Kaya mahalagang maintindihan na ang edad o ang katayuan bilang pensioner ay hindi ang direktang batayan dito, kundi ang pagkakasama sa 2024 na CBMS. Kung kasama kayo sa listahang ito, ang matatanggap ninyo ay 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo 2026 hanggang Disyembre 2026. Ibig sabihin, 6 na beses kayo nitong matatanggap sa kabuuan. Para sa unang buwan, ngayong Hulyo 2026, ang paraan ng pagbibigay ay manual payout. Ibig sabihin, direktang cash ang inyong matatanggap. Sa panahon ng manual payout na ito, tatanungin kayo kung saang e-wallet o digital bank account ninyo gustong ipasok ang susunod na mga buwan ng payout mula August hanggang December 2026 para hindi na kayo kailangang pumila pa ulit ng personal sa mga susunod na buwan. Ngayon, paano ninyo malalaman kung kasama nga kayo sa listahang ito?
Mahalaga itong malaman dahil hindi lahat ay automatikong makakakita ng kanilang pangalan kaagad. Ang listahan na ito ay nagmumula direkta sa PSA base sa CBMS na kanilang isinagawa noong 2024. Sa kasalukuyan, nagsisimula na ang mga barangay at LGU na magpaskil ng mga opisyal na listahan sa kanilang mga Facebook page kung sino ang may nakaschedule na payout ngayong linggo. Kaya, ang unang hakbang ninyo, bisitahin ang opisyal na Facebook page ng inyong barangay o LGU o pumunta ng personal doon para makita kung nakalista ang inyong pangalan. Kung hindi pa rin kayo sigurado kahit pagkatapos tingnan ang listahan sa barangay, may isa pa kayong paraan para direktang kumpirmahin ito sa PSA mismo. Maaari kayong mag-email sa info@psa.tuldok.gov.ph at doon ninyo maaaring itanong at kumpirmahin kung talagang kasama ang inyong pangalan sa listahan ng mga kwalipikado para sa 2,000 piso na uplift cash assistance. Ito ay mainam gawin, lalo na kung hindi ninyo pa rin makita ang inyong pangalan sa barangay listing pero naniniwala kayo na dapat kasama kayo base sa inyong sitwasyon. Malinaw na po ang Group 2. Bilang buod, ang mga pensioner at senior citizen na kasama sa 2024 na CBMS ng PSA at hindi kasapi ng 4 na PS o walang gutom program ay kwalipikado sa Group 2 at makakatanggap ng 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre 2026. Ngayon, lumipat na tayo sa Group 3 na mas particular at mas mahigpit ang mga kondisyon dahil ito ay para lamang sa mga employed na SSS member. 4 ang qualifications dito at ito ang pinakamahalagang bahagi na dapat ninyong pakinggan ng mabuti dahil kung hindi kayo pasado sa kahit isa lamang sa 4 na ito, hindi na kayo kwalipikado sa Group 3 kahit pasado pa kayo sa 3 sa 4. Ang unang qualification, dapat kayo ay employed at kasama rin sa 2024 na CBMS ng PSA. Ibig sabihin, ang mga voluntary member ng SSS ay hindi kasama dito, gayon din ang mga self-employed. Para lamang ito sa mga miyembrong employed, ibig sabihin may employer na nagbabayad ng kontribusyon para sa inyo. Ang pangalawang qualification, kung kayo ay employed, dapat ang inyong monthly salary credit ay 20,000 piso pababa base sa updated na SSS contribution table. Ang monthly salary credit ay ang bracket kung saan pumapasok ang inyong sahod ayon sa opisyal na SSS contribution schedule. Hindi ito ang eksaktong halaga ng inyong sahod. Kaya kung ang inyong sahod ay pumapasok sa bracket na 20,000 piso pababa, tugma kayo sa qualification na ito. Ang pangatlong qualification, dapat nakapagbayad kayo ng kontribusyon ng kahit isang beses lamang sa taong 2025 o sa taong 2026. Ibig sabihin, kahit hindi kayo palaging nakapagbabayad, basta't may isang beses na naibayad na kontribusyon sa alinman sa 2 taong ito, tugma kayo dito. At ang pang-4 na qualification na dapat ding bigyang pansin ng husto, dapat kayo ay may naka-enroll at naaprubahan na disbursement account sa SSS bago pa man ang Abril 30, 2026. Ang disbursement account o tinatawag na DAM ay ang account kung saan pumapasok ang inyong mga benepisyo, claims at loans mula sa SSS. Kaya kung ang inyong DAM ay na-enroll o na-approve simula Mayo 1, 2026 pataas, hindi na po kayo kasama sa batch na ito kahit pasado kayo sa 3 nauna nating nabanggit na qualification. Mahalagang bigyang diin muli, kailangan ninyong tumugma sa lahat ng 4 na qualifications na ito, hindi lamang sa 1 o 2. Halimbawa, kahit kayo ay employed at kahit ang inyong sahod ay nasa loob ng 20,000 piso na monthly salary credit, kung hindi kayo kasama sa 2024 na CBMS ng PSA, hindi pa rin kayo automatikong kwalipikado sa Group 3. Kailangan talagang kumpleto ang 4 na kondisyon. Kung kasama kayo sa Group 3
Ang matatanggap ninyo ay 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo 2026 hanggang Disyembre 2026, 6 beses din sa kabuuan, katulad ng Group 2. May isa pang mahalagang detalye na dapat malaman ng mga pamilya na may higit sa isang miyembrong kwalipikado bilang SSS member sa loob ng isang sambahayan. Kung sa inyong tahanan ay may ilang miyembro ng pamilya na pasado sa lahat ng qualifications ng Group 3, isa lamang sa inyo ang makakatanggap ng Uplift Cash Assistance at ang pinakamatandang miyembro sa mga kwalipikado ang unang bibigyan. Paano ninyo matatanggap ang 2,000 piso kung kayo ay kwalipikado sa Group 3? Automatiko itong ipapasok ng SSS sa inyong naka-enroll na disbursement account. Hindi na kayo kailangang mag-apply, magsumite ng dokumento, o gumawa ng anumang karagdagang hakbang. Basta kayo ay kwalipikado, direkta na itong papasok sa inyong account ayon sa schedule na ipinahayag ng SSS. Bilang kumpletong buod ng ating napag-usapan ngayon, para sa Group 2, ang batayan ay ang inyong pagkakasama sa 2024 na CBMS ng PSA at kailangang hindi kayo kasapi ng 4 na PS o walang gutom program. Walang pagkakaiba kung kayo ay pensioner o senior citizen, ang mahalaga ay ang inyong pagkakasama sa datos ng 2024. Para sa Group 3 naman, 4 ang qualifications na dapat kumpleto, employed at kasama sa 2024 na CBMS, monthly salary credit na 20,000 piso pababa, may kontribusyong binayaran noong 2025 o 2026 at may naaprobahang disbursement account bago pa man ang Abril 30, 2026. Sa parehong grupo, ang matatanggap ninyo ay 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre 2026 o 6 na beses sa kabuuan. At huling paalala, hindi ninyo kailangang mag-apply para sa alinman sa dalawang grupong ito. Kung kasama kayo sa listahan, automatiko itong ipapasok sa inyong account o ibibigay sa inyo bilang cash sa unang buwan. Kung gusto ninyong makasiguro kung kasama kayo, bisitahin ang opisyal na Facebook page ng inyong barangay o LGU o mag-email ng direkta sa info@psa.tuldok.gov.ph para kumpirmahin ang inyong pagkakasama sa listahan ng mga kwalipikado. I-subscribe na sa aming channel na SSS Update Today para palagi kayong updated at para mas mabilis na makuha ang aming susunod na video na puno ng mahahalagang impormasyon para sa inyo.